Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Aliyah Jana S. Majid ng Grade 6 PED. Ang aking ulat ngayon ay tungkol sa dating Pangulo na si Corazon C. Aquino at ang kanyang mga programa. Ang dating Pangulo na si Corazon C. Aquino ay namuno noong Pebrero 25, 1986 hanggang Hunyo 30, 1992. Siya ay ika-11 Pangulo ng Republika ng Pilipinas at kauna-unahang babae na nagdo sa nasabing pwesto. Noong Pebrero 25, 1986, nagsimula ang pagsilay ng bagong demokrasya sa Pilipinas. Ano nga ba ang nagawa ng dating Pangulong Aquino sa pagtugon sa mga hamon ng unlaran at pagkabansa? Una, ang reorganisasyon sa pamahalaan kung saan pinagbitiw niya ang mga pinunong hinirang ni Marcos. Dito ay nagtalaga siya ng mga tinatawag na OIC o Officer in Charge upang pansamantalang humalili sa mga natanggal na empleyado. Noong March 25, 1986, inilabas ni Pangulong Aquino ang Proklamasyon Bilang 3 na nagpatibay ng pansamantalang konstitusyon bilang tugon sa pagtatalaga ng bagong pamahalaan ng mamamayang Pilipino na naglalayong muling organisahin ang pamahalaan, ibalik ang demokrasya, protektahan ang mga pangunahing karapatan at paglipat sa isang bagong konstitusyon. Ito ay mas kilala sa tawag na Freedom Constitution. Ang Proklamasyon Bilang 9 ay pinalabas ni Pangulong Aquino noong Hunyo 2, 1986. Ito ay lumikha ng isang konstitusyonal na komisyon. Binubuo ito ng 48 na miyembro at pinamunuan ni dating punong maestratado ng kataas-taasang hukuman na si Cecilia Muñoz Palma. Sa pamamagitan ng isang plebisito, noong ika-2 ng Pebrero 1987, 76.30% ng mga botante ang sumang-ayon sa bagong saligang batas. Ang saligang batas ng 1987 ay ang kasalukuyang konstitusyon umiiral sa bansa. Pagsulong ng pambansang rekonsilasyon. Dito ay pinalaya ni Pangulong Aquino ang mga bilanggong politikal na dinakip ng pamahalaang Marcos. Isa rin sa mahalagang hakbang na ginawa ni Pangulong Aquino ay ang pag-aalis ng suspensyon ng writ of habeas corpus, kung saan ang mga Pilipino ay muling nagkaroon ng karapatang sumailalim sa tamang proseso ng paglilitis. Ang pagkakaroon ng malayang pamamahayag gaya ng malayang talakayan sa radyo at TV ay nanumbalik din. Makasaysayan din ang karapatang bumoto o pumili ng pinuno na namamumuno sa pamahalaan na nalamasa ng mga Pilipino tulad na lamang ng mga naganap na pambansang eleksyon noong ika-11 ng Mayo taong 1987. Kasunod nito ang mga ginanap na lokal at pang-barangay na eleksyon. Tunay ngang sa loob ng 6 na taong panunungkulan ay maraming mahalagang programa na naipatupad si dating Pangulong Aquino. Ang trade liberalization ay kanya rin ipinatupad. Layunin nito ang malayang pagpasok ng mga produkto at serbisyo mula sa ibang bansa. Itinatag naman niya ang Presidential Commission on Good Governance upang magsagawa ng pagkilos upang muling mabawi ang pera ng bayang sinasabing nasa pamilyang Marcos. Pinalawag din niya ang Export Processing Zone, na sentrong pang-industriya para sa paggawa ng mga produktong iluluwas. Kabilang na rito ang pagbibigay halaga sa kalakalan sa mga lalawigan. Ayon sa Executive Order No. 228, itinakda rito ang ganap na pagmamay-ari ng mga magsasaka sa sinasakang lupa. Ito ay mas kilala bilang o Comprehensive Agrarian Reform Program.
Ang National Housing Authority ay tumulong din upang makapagpatayo ng mga bahay sa murang halaga. Nakapagbuo din siya ng mga non-governmental organizations, gaya na lamang ng mga kooperatibong nakatulong sa kabuhayan ng mga mamamayan. Ang Batas Republika bilang 665 o mas kilalang Free Public Secondary Education Act of 1988 ay kanyang pinagtibay. Ito ay nakapagbibigay ng libreng edukasyon sa elementarya at high school. Ang Generics Act of 1988 o Batas Republika bilang 6675 ay tumulong sa mga mamamayan na makabili ng gamot sa mas murang halaga. Ngunit, katumbas rin nito ang mga sikat o branded na gamot na inirereseta ng mga doktor. Mahalaga na ating natutunan ang iba't ibang mga programa na nailunsad ng dating Pangulong Corazon C. Aquino at ang mga tugon sa hamon ng kundaran, sapagkat ang mga ito ay ating pa rin nagagamit o napapakinabangan. Dito nagtatapos ang aking pag-uulat. Maraming salamat po.